Halos 90% na ng Marawi City ang idineklarang safe zone. Pero hindi pa hinihikayat na umuwi ang mga residente na pinoproblema ngayon ng mga balita ng nakawan sa lungsod. Live mula sa Iligan City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, inatasan na ang local leaders na magbuo ng volunteer security teams para tulungan yung mga otoridad na i-secure yung mga abandonadong komunidad. At ayon sa Crisis Management Committee, dapat daw ang mga volunteers ay hindi armado. Ang kalsadang ito nasaksi sa unang siklab ng bakbakan noong isang linggo. Tad-tad ng mga bala at ng bakas na iniwan ng mga kalaban ng militar. Ayon sa Crisis Management Committee, malaking bahagi na ng Marawi ang idineklarang safe zone. Pero dahil hindi pa hinihikayat na umuwi ang mga residente, patuloy daw ang mga balita ng nakawan. It's a growing concern of looting, no? They've been texting us na yung mga bahay nila nawalan ng mga property, maraming nawalang properties. Pero para sa ilang residente, hindi mga magnanakaw, kundi mismo ang grupong Maute ang kanilang pinaghahandaan. Ikalawang araw ng bakbakan nang umunoy tangkain ng mga terorista na wasakin ang tulay na ito sa barangay Roro Gagos. May dala silang bag at saka yung isang lalaki, may dalang M16 nasa likod. Yung mga parang hindi mga Maranaw eh. Iba-ibang lahi. Tapos dito nila ilalagay ito yung bomba. Dito, opo, dito. Maglalagay sila ng bomba, sir? Oo. Kasi itong bridge na ito yung alternative route papuntang Marawi at saka Iligan. Sabi na, barilin nyo. Yung nagkabaril na sir. Sino nagsayang barilin? Dito lang yung gildes namin. Walang ipinakitang armas ang aming mga nakausap, pero anila, halos lahat sa komunidad ay armado. Yung mga baril namin dito, yung mga mahaba ng mga baril, yung mga Armalite, yung mga beer, yung mga pistol ba. Tsaka yung may mga AK, marami pa mga ibang mga baril. AK-47? Meron ba? Yung sa iyo, sir, personal, ano pong baril niyo? Sa amin po, kami yung mga ganito ng mga teenager, hindi po kami humawak ng mga baril. Yung mga mature din sa amin. Parang back up kami mga gagaya ng mga bata. Pabor po kasi kawawa naman yung tulay namin na walang kasalanan. Bakit nila puputulin? Saan kami didan kung pupunta kami sa Sweden? Ito yung ilog namin na malaki, hindi kami makadaan. Ayon sa Crisis Committee, inatasan na ang local leaders ng Marawi na bumuo ng volunteer security team na tutulong magbantay sa mga komunidad. Pero paglilinaw ng komite, hindi papayagang gumamit ng armas ang mga volunteer. Definitely not. No. It would be purely civilian, no. It's a civilian military, no, a partnership. Jessica, itong insidente na ipinakita natin na di umano dyan sa may tulay na pinuntahan natin kanina, sabi ng mga residente, meron daw naiwan na isang radyo di umano itong mga miyembro ng Maute Group at kanila namang itinurn over na sa mga otoridad. Jessica. So, Cedric, yung mga residente mismo ang nagsikap para protektahan yung kanilang tulay para hindi ito mapasabugan ng mga Maute? Yes, Jessica, yun yung kanilang kinikwento. Of course, wala tayong pruweba dyan. Hindi natin nakuha ng video sila. Tinatanong natin kanino kung merong, kung merong kumuha ng cellphone video or merong audio recording. Pero consistent yung kinikwento ng mga nandyan sa community, mga kalalakihan o yung mga matatanda na nakausap natin. Sinabi nila kanina, saglit na saglit lamang daw yung naging firefight dyan. Around 5 minutes lamang daw. At ang kanilang kinikwento sa atin, mga 5 miyembro daw ng Maute Group di umano yung kanilang naka-encounter. It was 9 p.m. daw o kagabi noong May 24, Jessica. Kasi hindi rin madi-discount na maraming mga kababayan tayo dyan, may kanya-kanyang baril. Yung gun culture sa Mindanao, talagang malakas yan eh. Parang bahagi kasi ng kultura nila na dapat merong baril ang bawat isa o bawat pamilya man lang sa kanila.
Tama yun, Jessica. At siguro maganda rin banggitin natin, nung kausap natin itong mga kapatid natin ng Maranao, siyempre sinubukan natin talagang humingi ng dispensa. Ayaw naman nating magmukhang stereotyping. Pero sila mismo yung nagsabi na dahil daw talaga dun sa RIDO, talagang sinabi nila sa atin yan, kailangan nila ng proteksyon, kailangan nila ng pamilya nila kailangan na mag-armas. At siguro, Jessica, isang bagay din na magandang bagitin na noong nagkaroon ng insidente noon sa Bohol, nagkaroon ng Abu Sayyaf incident, si Pangulong Rodrigo Duterte yung nagsabi na siguro mas maganda raw yung mga civilian mismo ay kumuha ng armas para tugisin itong Abu Sayyaf. Ito yung isang bagay na napag-uusapan din dyan sa Marawi, pero yun nga, nasabi naman ng palasyo na hindi ito policy. But then again, sinabi ng Crisis Management Committee ay yun daw volunteer teams na bubuuin para mag-secure ng mga komunidad, hindi raw dapat may tangan na armas, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Cedric Castillo.